Nagpalit na ng liderato ang Kamara, nagpalit na rin po ng liderato ang Senado. At ngayon ay napipinto na namang magpalit ng liderato sa Senado. Pero wala pong nangyayari. Wala pa rin nakakasuhan, wala pa rin nakukulong. Baka kaya nararapat naman na iba naman yung palitan. Ano sa tingin ninyo mga kaibigan? Nararapat ba na palitan na ang Pangulo ng Pilipinas? Heto, mga kaibigan, suspendido na nga po ang ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control projects. Ito ay nang mabigo ang tambalang Soto Lacson sa pagtatakip sa mga tunay na pasimuno ng pambansang pandarambong sa kaban ng bayan. Sa halip kasi na mapigilan ang pag-akyat ng sisi at manatiling hanggang kay Congressman Saldico ay patuloy na nagiging checkmate ang lahat. At tila konektado at paakyat ito hanggang sa Pangulo ng Pilipinas. Involved po kasi si Pangulong Marcos Jr. kung titignan natin ang pag-akyat ng mga testigo at pagbanggit nila sa mga taong involved o sangkot sa flood control scam na ito. Ito kasing dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Senator Attorney Rodante Marcoleta ay wala kasing takot at talaga namang pursigidong tugisin, hanapin, kilalanin at imbestigahan ang nasa likod ng flood control scam na ito. Kumbaga, wala siyang pakialam sa anumang script ng kahit sino. Wala siyang pakialam sa script ng Pangulo na hanggang kay Congressman Saldico lamang iikot ang investigasyon. Ang nais niya ay tugisin kahit sino. Wala siyang dapat itago. Inumpisahan ng mga diskaya ang pagbubunyag sa partisipasyon ni na Congressman Saldico at Martin Romualdez. At kung paano nila nakukuha ang kickback sa mga flood control projects na ito. Sa pagbanggit po ng pangalang Romualdez, agad-agad ay kumilos ang mga alagad ng Pangulo. At the height of the hearing, biglang nagpaalam si Senator Risa Hontiveros. At kunwari, sana sa kanyang pagbabalik sa sesyon ay nandoon pa rin ang mga diskaya dahil may mga tanong pa ito di umano na nais malinawan at masagot. May mga importante lamang po siyang gagawin. Mayroong meeting na kailangang daluhan. Habang wala po ang senadora, tuloy-tuloy ang hearing hanggang sa ma-cite in contempt ang engineer na si Bryce Hernandez dahil sa patong-patong na kasinungalingan nito. Makalipas nga ang ilang oras sa pagbabalik ng sesyon, bigla-bigla ay pinalitan si Senate President Chis Escudero ni Senator Tito Soto bilang Senate President. Hindi sila nag-aksaya ng panahon. Kasabay ng pagpapalit sa Senate President ay pinalitan din kaagad ang Senate Blue Ribbon Committee Chairman. At ito po ay napunta kay Senator Panfilo-Ping Lacson. Ginawa ni Tito Soto at Panfilo Lacson ang lahat ng kanilang magagawa upang iligaw ang investigasyon. At dapat ay mapasinungalingan ang naging pahayag at pagbanggit ng mga diskaya sa pangalang Martin Romualdez. Ang goal kasi dapat ay hanggang kay Saldico lamang iikot ang investigasyon. Subalit, matapang na binanggit ng mga diskaya ang pangalang cannot be mentioned. Ayon nga po kay Senator Chis Escudero. Ang pangalang cannot be mentioned ay walang iba, kundi ang House Speaker na si Martin Romualdez. Para mapasinungalingan at lumabas na sinungaling ang mga diskaya, inimbitahan ng Kamara o ng Kongreso si Mayor Vico Soto
na magsalita laban sa mga diskaya. Inimbitahan din ng Kongreso sina Bryce Hernandez at iba pang testigo ng Senado upang mailipat ang sisi sa mga senador na naging daan upang makaladkad ang mga pangalan ng ilan sa mga senador kagaya nga po ni Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva. Ginamit ng Kamara ang pagbubulgar o statement na ito ni Bryce Hernandez at hiniling kay Tito Soto na huwag nang ibalik sa Senate custody kahit na sabihin pang ang Senado ang dapat na humawak kay Bryce Hernandez dahil ito po ay na-cite in contempt noong chairman po si Senator Rodante Marcoleta. Ayon kasi kay Bryce Hernandez, dahil sa kanyang pagbubulgar at pagbanggit sa mga senador, ay nanganganib na ang kanyang buhay at natatakot na siyang bumalik sa Senado. Kaya naman hiniling niya sa Kamara na huwag na siyang ibalik dito. Dahil sa kahilingan ni Bryce Hernandez ay ipinaalam ng Kamara sa pamamagitan ni House Speaker Martin Romualdez kay Senator Tito Soto na hindi na nila ibabalik si Bryce Hernandez sa Senate custody. Bagkus ay idediretso na lamang ito sa Pasay City Jail. Payag naman kaagad si Senator Tito Soto. Wala po itong naging pagtanggi o question man lamang. Ito ay agad-agad na sumang-ayon nang hindi po kinukonsulta ang ilan sa mga kapwa senador. Dahil dito, kinuwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Rolando Bato de la Rosa at iba pa ang pagiging tuta o utusan ni Tito Soto sa mga kongresista. Particular ang pagiging tuta nito kay Martin Romualdez. Lumalabas na tuta at utusan ni Martin Romualdez itong si Senate President Tito Soto. Sabi nga po ni Senator Bato de la Rosa na bakit ito nagpakatuta at naging sunod-sunuran kay Martin Romualdez. Agad-agad naman nagpahayag si Tito Soto at sinabing baka si Romualdez daw ang kanyang tuta na imposible namang mangyari. Umikot ang investigasyon subalit hindi na nakontrol ni Ping Lacson ang paglitaw ng mga katotohanan. Muling nabanggit ang pangalang Martin Romualdez sa paglabas ni retired Marine Master Sergeant Orly Gutesa. At muli nabanggit ang pangalang hindi dapat mabanggit. Sinabi ni Orly Gutesa na makailang beses siya sa isang linggo kung mag-deliver ng limpak-limpak na basura kay Martin Romualdez. Upang malaman ang katotohanan, kung nagsasabi nga ng totoo itong si Orly Gutesa, ay pinadescribe ni Senator Rodante Marcoleta ang lugar kung saan nagde-deliver ito ng mga basura. Sa kanyang pahayag, saktong-sakto ang description ni Orly Gutesa. Isang bagay na lalong nagpatibay sa kanyang mga revelasyon. Lumitaw pa ang ilang testigo mula sa DPWH. At dito ay umakyat na ang involvement mula kay Congressman Saldico. Umakyat ito kay Martin Romualdez. At nabanggit pa nga ang naging partisipasyon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang Executive Secretary, mga kaibigan, ang tinatawag nating Little President sapagkat bago pumirma ang Pangulo, ang mga dokumento ay dumadaan sa opisina
ng Executive Secretary. Kasama na nga po ang pagpirma sa General Appropriations Bill o yung GAA. Dapat ito ay mabasa muna, masuri ni Executive Secretary. Nagpatuloy pa ang investigasyon at ginawa ng tambalang Tito Soto Lacson ang kaya pa nilang gawin upang iligtas ang involvement ni Pangulong Marcos Jr. Subalit hindi nagpatinag sa takot si Senator Rodante Marcoleta na naging daan upang mabunyag ang ginagawa ng Senado, particular na ng Senate Blue Ribbon Committee. Okay? Na isang pakitang taong investigasyon lamang. Hindi na nakapagtimpi si Senator Panfilo Lacson dahil sa pag-question ni Attorney Rodante Marcoleta. Ayon kasi kay Senator Rodante Marcoleta, tila baga nawawala na ang pagiging objective at patas o yung tinatawag nating partiality sa Blue Ribbon Committee. At tila mayroon na itong kinikilingan, mayroon na itong itinatago. Dahil dito, ang naging tugon ni Senator Panfilo Lacson kay Senator Marcoleta, "Are you trying to steal the show?" Which means to say, lahat ng nagaganap at nangyayari sa Senate Blue Ribbon Committee ay pawang mga pakitang tao lamang. Isang drama kung tawagin. Isang show, ayon nga po kay Ping Lacson. Sinundan ito ng isang matapang na privileged speech ni Senator Chis Escudero na matapang na pinangalanan na ang nasa likod ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Martin Romualdez. Matapang ding binanggit ni Senator Chis Escudero na ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte ay hindi upang panagutin ito sa kanyang paggamit ng 125 million confidential fund. Hindi accountability ang habol nila kay Vice President Sara Duterte, kundi ang mawala sa landas nila si VP Sara na magiging katunggali ni Martin Romualdez sa 2028 presidential election. Kung inyong babalikan ang naging pagdinig sa Quadcom noong 19th Congress, 2 beses na naglabas ng report ang Commission on Audit, kaugnay po sa confidential fund ng Office of the Vice President. Dito ay binanggit nila na walang anomalya, walang pagnanakaw, walang nawawala sa 125 million pesos ng Office of the Vice President. Ang budget na ito ay tama lamang na ayon sa mga programa ng Vice Presidente. Kaya nagbigay sila ng modified or unmodified qualified opinion. Hindi mananalo si Martin Romualdez kay Vice President Sara Duterte sa 2028. Kaya dapat ma-disqualify perpetually ang Vice Presidente. Kung inyong matatandaan na una na pong binanggit ni Vice President Sara Duterte bago pa ang 2025 election na si Martin Romualdez daw ang tipo ng politiko na hindi sanay sumabak sa mga contest. Ang ginagawa nito upang mawalan siya ng kalaban ay hinaharas, pinapadisqualify o kaya naman ay binabayaran ang kanyang mga nagiging kalaban. Ito ay napatunayan natin noong nakaraang eleksyon dahil nawala ang 3 nitong kalaban sa Tacloban. Isa na nga po rito, si Nene Bacale na na-disqualify ng Commission on Election. Ang 2 pa nitong kalaban ay biglang naglaho at nawala sa mga candidates for congressman.
Mula nang naging Senate President si Tito Soto ay nagkandaletse-letse na ang Senado at nawalan na ng integridad ang institusyon dahil sa lantarang pagtatago at paglilihis ng mga issue. Hindi na kasi kinakaya ni na Tito Soto at Ping Lacson ang magpalusot pa at pasinungalingan ang mga naunang pahayag ng mga testigo. Patuloy sa paglawak at patuloy na nadadawit ang iba pang mga sangkot sa anomalya. Ang pinaka-latest dito ay ang budget insertion ng mga senador. Inamin na po ni Senator Grace Poe na lahat ng mga senador ay may mga insertion na wala sa anumang rules, wala sa batas, o anumang direktiba. Pero ang insertion ay para bagang isa ng tradisyon o norms. Umusbong na rin ang insertion ni Senator Risa Hontiveros na nagkakahalaga lang naman ng 3.385 billion pesos na kung saan ang 750 million pesos dito ay nakalaan sa flood control projects. Ang sabi ni Risa Hontiveros, hindi siya pumirma sa bicameral committee report. Pero hindi niya itinanggi na mayroon siyang insertion. Inungkat at ibinulgar na po ni Anthony Taberna ang lahat ng proyekto ni Senator Risa Hontiveros sa iba't ibang lugar, particularly sa Tarlac, Pangasinan, La Union at iba pa. Ang halaga lang naman, 3.385 billion pesos. Patuloy sa paglabas at paglitaw ang katotohanan at ang involvement ng mga senador at congressmen. Kinakitaan na rin ng drama ang investigasyon na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure na kung saan ay una na pong kinuwestiyon ni Senator Rodante Marcoleta ang pagiging independent nito, gayong inuulit lamang ang investigasyon at koordinasyon ng ahensya sa mga opisina ng gobyerno. Kung sino nga naman ang testigo ng Senado at Kongreso, ay siya rin naman ang ipinatatawag ng Independent Commission for Infrastructure. Nakikipag-ugnayan din naman ang ICI sa ibang ahensya ng pamahalaan na siya rin namang ginagawa ng Kamara at ng Senado. So bakit ito masasabing independent? Ayon kay Attorney Libayan, isang napakalapit, sobrang lapit o malapit kay Mayor Magalong. Ang Independent Commission di umano ay binuo sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo na ang layunin ay kunwari, imbestigahan at panagutin ang mga taong involved sa flood control projects. Ayon kay Attorney Libayan, walang pondo ang komisyon, walang mga tao o staff na mauutusan, walang opisina na pwedeng pagdausan ng anumang meeting o pagpaplano. Sa madaling salita, dapat pakitang tao lamang ang gagawing investigasyon. Dahil information na ang lumalapit kay Mayor Benji Magalong, marami itong natutuklasan sa kabila ng limitasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Dahil sa kanyang koneksyon, marami ang nagpapaabot at nagbibigay sa kanya ng ilan sa mga detalye kaugnay sa flood control. Isang bagay ito na taliwas sa plano ng Pangulo. Kaya bago pa siya alisin ay nagbitiw na si Mayor Benji Magalong bilang Special Advisor ng ICI. Dahil dito, kinuwestiyon na ng Malacanang ang teknikalidad ng appointment ni Mayor Magalong na kung saan, kung ating titignan, Pangulo ang nagluklok sa kanya. So bakit ko questionin kung anuman mayroon
O may conflict ba ang pagiging special advisor ni Mayor Magalong sa kanyang pagiging mayor sa Baguio City? Nauna nang sinabi ni Press Secretary Claire Castro noong September 13 na ang tungkulin ni Mayor Magalong ay maging lead investigator. Subalit, nang magbitiw sa kanyang posisyon bilang special advisor, ay nagbago ang kanyang salita. Hindi daw sakop ng Independent Commission ang PNP at Armed Forces of the Philippines, kaya hindi sila pwedeng makipagtulungan dito. Ang DILG, di umano ang may hawak sa PNP at AFP. So kung ganoon pala, kanino makikipagtulungan ang ICI? Sino yung kanilang uutusan para imbestigahan ang mga tao, opisina na kanilang natuklasan at nalaman? Sila ba mismo? O kinakailangan nila itong i-coordinate sa PNP o AFP? Pero paano nga kung limitado ang kanilang kakayahan o karapatan? Diba? So paano magkakaroon ng hustisya ang resulta ng investigasyon ng ICI? Ito ang dahilan kung bakit tinawag na Independent Commission for Infrastructure ay binuo para mabigo. When Mayor Magalong resigned, he told to Press Secretary na nauunawaan niya si Claire Castro. Kailangan niya di umano itong ipagtanggol ang Pangulo at ang administrasyon dahil ito ang kanyang trabaho. Subalit kung pag-uusapan ay ang katotohanan, alam naman nila ang mga ebidensya. Nasa kanila ang ebidensya ayon kay Mayor Magalong. Upang ipakitang totoo ang investigasyon na ginagawa ng Independent Commission, si Secretary Vince Dizon ay nag-file ng kaso sa Ombudsman sa mga kawani ng DPWH at iba pang involved sa flood control scam na ito. Akala nyo ba nagkaroon ng kulay ang ginagawang investigasyon ng ICI dahil sa demanda ni Secretary Vince Dizon? Diyan kayo nagkakamali. Panoorin natin ito. Si Acting Ombudsman, mga kaibigan, na si Dante Vargas, ay kumikilos po ng pailalim, kumikilos ng patago. Kaya kinakailangan nating maging mapanuri. Huwag lang tayo nakatutok sa Senado. Huwag lang tayo nakatutok sa Kongreso. Huwag lang tayo nakatutok sa ICI. Tumutok din tayo sa Ombudsman. Because kumikilos nga po ng pailalim si Ombudsman Dante Vargas. Bigla-bigla kasi nitong binago ang rulings ng Ombudsman pagdating sa pagsasampa ng kaso. Ang mga isinampang kaso sa Ombudsman ay dapat dodaan muna sa preliminary assessment. Kung may basihan nga ba ang kasong isinampa o wala. Kailangan daw ang prosesong ito upang masabing active and ongoing ang kaso. Ibig sabihin, sa bagong directive na inilabas noong September 13 ni Acting Ombudsman Dante Vargas, he canceled all filed cases from September 7 to 16. Okay? Ang laman po ng bagong directive na inilabas po ng Ombudsman Dante Vargas noong September 13 ay kanselahin ang mga kasong isinampa sa Ombudsman mula September 7 hanggang 16. Sa makatwid, ang mga kasong isinampa ni Vice Mayor Baste Duterte laban kina Remulla kaugnay sa kidnapping, torture, graft and abuse of authority in relation to the illegal arrest and extrajudicial rendition kay Pangulong Duterte ay na-reset na, inalis na sa mga docketed cases. Ibig sabihin, lumalabas na ibinasura ng Ombudsman ang kasong ito. Wala nang kasong ipinay. Ito po ang ibig sabihin.
kapag naandakit na ang isang kaso. Ang matindi pa dito mga kaibigan ay ang mga kasong isinampa ni Secretary Vince Dizon sa mga kawani ng DPWH at mga contractors kaugnay sa flood control scam na ito. Dahil, ibig sabihin nito ay ibinasura ng ombudsman ang kasong ipinal ni Vince Dizon. Ibig sabihin na una nang nasuspinde at nakapris, no? Kung inyong matatandaan, di ba nakasuspend na? Nasuspende na sina Bryce Hernandez, Henry Alcantara at iba pa. Suspendido na sila. Nakapris na rin ang kanilang mga assets. Sinampahan na rin po sila ng kaso sa ombudsman. Dahil sa bagong ruling na ito ng ombudsman, ay lumalabas na unconstitutional o invalid ang kasong isinampa ni Vince Dizon. Ito ay isang sampal sa sekretary dahil lumalabas kasi na mali ang ginawa nitong pagsasampa ng kaso. Kasi kung itutuloy ng ombudsman ang investigasyon, malaki ang posibilidad na umakyat at lumawak ang mga taong involved sa flood control. If you remember, dapat sa script ay hanggang kay Saldico lamang iikot ang punteriya ng investigasyon. At ang dapat mahatulan, hindi na dapat umakyat pa kay Saldico. Tumutugma ngayon ang revelasyon ni Attorney Libayan na ang Independent Commission was born to fail and to swiftly end the corruption issues. Mabura ang isyong ito. Sooner or later, imposibleng hindi po mag-resign si Vince Dizon kasi lumalabas na ang lahat ng effort niya ay pagkukunwari kasi nga naman ang mga kaso na kanyang isinampa sa ombudsman ay ibinasura o naandakit na para bagang wala siyang isinampang kaso. Una ko na pong nabanggit sa mga nauna ko rin pong mga video na ang pet legacy project ni PBBM ay ang flood control project at dapat lumabas na dahil sa kanya ay nasugpo ang pinakamalawak, pinakamalaking plunder sa ating kasaysayan. Kumbaga, planado ang lahat ng ito. Sa mga nangyaring pahayag ni Vice President Sara Duterte, nasabi na niya di umano kay Pangulong Marcos Jr. na talamak ang hatian at kickback sa DPWH. Subalit hindi ito pinansin ni PBBM. Hindi niya pinagtuunan ng pansin ang reklamo ni VP Sara. Hindi niya ito pinansin at bagkus ay ipinagmalaki na mayroon na di umanong 5,500 flood control projects ang natapos noong 2024 State of the Nation Address. Isang pagyayabang na parabagang kasinungalingan ang lahat ng sinabi ni VP Sara sa Pangulo. Gusto niya kasing palabasin na sinungaling si Vice President Sara Duterte. Kaya hindi niya pinansin ang sumbong ng Vice Presidente. But directions have changed. Ang pagkonsinti ni Pangulong Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. sa mga insertions ng mga kongresista hanggang sa mga pandarambong ni Martin Romualdez ay uncontrollable na to the extent na ang latay ay sa administrasyon na pupunta. The start of the President's revelation sa top 15 contractors also failed dahil akala niya ay maloloko nito ang taong bayan at iba pang mga tao sa gobyerno. Sapagkat mayroong mga contractors na kumita ng malaki, kumubra kumbaga ng malaki, pero hindi po isinama sa top 15. Bakit? Dahil sila ay konektado sa First Family. Konektado sila kay Pangulong Marcos Jr. at Liza Araneta. Ito pa ang latest revelations.
May mga contractors na nagsasabing nasa top 15 nga, ngunit hindi ito sinama ng Pangulo. My God. Dahil related nga po sa kanila. Sa nakaraang live stream ni na Maharlika at Cathy Binag, di umano ay nabigo si Romualdez na ibigay kay PBBM ang 10 bilyong piso. Kaya asahan natin ang pagbagsak o bagsakan o iwanan ng mga ito. Talagang lantaran na ng kani-kanilang mga baho. Matira ang matibay. Isa pang latest, para hindi masyadong mabunyag at malantad ang kalapastanganan ng administrasyon o ang partisipasyon ng Pangulo sa anomalyang ito. Kinumpirma ni Senate Blue Ribbon Committee, Senate President Tito Soto, na sinususpindi na at pinapatigil ang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Samantala, nauna nang tumigil ang Kamara at ipinaubaya sa Independent Commission ang investigasyon. Ngayon ay muli nasayang ang perang ginamit sa Kamara, sa Senado at sa Independent Commission kaugnay sa pakunwaring investigasyon sa flood control scam na sa huli ay matitigil lamang din naman at mawawalan ng saysay. Kung nagustuhan at naintindihan ninyo ang ating nais iparating sa analysis na ito, lumahok sa talakayan sa pamamagitan ng paglalahad o pagbibigay ng inyong obserbasyon sa napanood ninyong video, sa mga hearing na napapanood ninyo sa telebisyon, at sa mga interviews sa mga taong involved sa flood control projects. Huwag kalilimutang mag-subscribe at ibahagi rin ang video na ito kung kayo po ay may natutunan. Maraming salamat at magandang araw sa inyong lahat.